Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency. Ang nakikita nyo po mga kababayan, no, na ikatutuwa ninyo yung oath taking po ng mga bagong guro. Ano po? Ikatutuwa ninyo, kaya lang doon sa kabilang side o yung mga tinatawag nating mga DDS ay ika-atake po nila yan mga kababayan, mga boss chief mo sir. Bakit to? Kasi ito panibagong good news galing po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ito po ay yung mass oath taking karagdagang mga guro no sa mga public public na mga school kumbaga ho mga boss chief mo sir, ito ay indikasyon ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang pinapahalagahan ho ang edukasyon sa Pilipinas. No? Yung mga kakulangan sa guro, ito dagdag. Ito yung mga mass at hindi yung mga mass oath taking at hindi lang ho mga kababayan para sa mga estudyante to. Malaki din po ang epekto nito doon sa mga gustong maging guro, mga bossing. Ito po ay nangyari mga boss chief mo sir, doon po sa Bulacan at sa Pampanga. Kung nakita niyo naman po, laging sinasabi ng mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay hindi na gusto ng mga mamamayang Pilipino. Pero dyan sa video na yan, makikita nyo kung paano po pinag-aagawan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung paano po nagpapasalamat yung mga bagong guro ho, mga bossing. Tingnan nyo yung Pangulo natin na laging sinasabi ng mga DDS na kesyo daw po, wala namang ginagawa si Bongbong Marcos eh. Si Bongbong Marcos, puro lakwatsa, etc. Sino ang totoong puro lakwatsa lang ho? Sino ang totoong walang ginagawa po? Sino ang totoong may malasakit? Simula magsasaka, mga guro, estudyante, dagdag na mga silid-aralan, dagdag na mga guro, hanggang doon sa pagsugpo sa corruption. Sino po ang gumagawa niyan? At kaninong pagka-presidente o kaninong administrasyon nangyari po yan? Ito, kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero meron tayong mga kababayan na wala na pong inatupag, kundi sirain po si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila nung mga magaganda at sa kabila nung maayos na mga programa niya. Bakit ho? Kasi ang napapansin ang nangyayari ho mga kababayan ay yung mga iniidolo nila ay mga tinatamaan po. Kaya po, yung mga ganitong magagandang balita, nako, wala silang pakialam dyan. Ayaw nilang makakarinig niyan. Basta ang gusto lang po nila, yung mga iniidolo nila ay yung mga nakaupo po. Kahit walang ginagawa, kahit pamura-mura, puro PI lang ang naririnig natin. No? Doon sa mga iniidolo nila. Ito ho, patunay na talagang ang Pangulo ay nagtatrabaho. Talagang lahat, bawat Pilipino, guro, magsasaka, at kung sino-sino pa, mga walang tahanan, ay nasa utak ni Pangulong Bongbong Marcos upang solusyonan yung mga problema at upang ibigay yung mga kakulangan po ng ating bayan. Kaya po kayo, sa tingin ninyo, yun po bang mga survey na ipinapakita ng mga DDS or kung sino man ang mga nagpapakalat niyan, ay kapanipaniwala po? Parang hindi, di ba? Dahil yung negative 3 na sinasabi at ipinapakalat po nila, kabaliktaran po ang nakikita natin. Di po ba? Mapa-edukasyon, pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot, magsasaka, lahat po yan. Pantay-pantay. At iisa po ang hangarin ng ating Pangulo na hindi po nakikita nung mga palaging naninira sa kanya. No? Isa ang hangarin ng ating Pangulo, ang itaguyod at muling ibalik ang bayang Pilipinas sa tugatog o doon sa tuktok, mga kababayan.